So ayan po, nandito po kami ngayon sa tinatawag nilang Burungkaan. Ito po yung boundary ng Oriental at Occidental. At ito naman po yung pinakadulo na lugar ng Oriental Mindoro. So pinuntahan namin to dahil marami po yung mga nagre-request na balikan po natin to. Dahil nung nakaraan ay hindi po kami natuloy na pumunta dito. Dahil sobrang lakas nga po. Kaya nasa kalagitnaan lang kami. Ngayon, dahil kalmada po yung dagat at maganda po yung panahon, walang gaanong hangin, ay bumalik po kami dito para ipakita sa inyo kung ano ba talaga yung mayroon dito sa tinatawag nilang Burungkaan. So, aakyatin po namin yan, yung matataas na bato na yan para makita natin yung pagitan ng Oriental at Occidental Mindoro. So mayroong kunting buhangin dito at pwede kaming makadaan, pero basang-basa ka talaga. Medyo malalim kasi yung dagat. Ang kagandahan na ngayon, banayad po yung dagat, kalmada, kaya hindi po delikado na umakyat. Hindi katulad po ng mga nakaraan, hindi kami makadaong dito sa lugar na to dahil sobrang lakas po ng alon. So mamaya-maya babahagi ko sa inyo kung ano ba yung mayroon sa lugar na ito, bakit ito kinakatakutan noon. Pero bago yan, ipakita ko muna sa inyo ang ganda ng lugar na to. So, doon kami dumaan. Ayan. At yun yung bangka na sinakyan namin. Yun si Unyok. Siya yung driver namin at siya rin yung may-ari ng bangka. Dito po sa lugar na to, kalmada po yung dagat. Pero, pagdating naman po doon sa kabila, magtataka kayo, medyo malakas na po yung dagat. So, aakyat na kami ni Ayon. Maghanap na kami ng medyo mababa na lugar na pwedeng daanan. Ayan, nawawala na si Ayon. So, ayun pala si Ayon, nagtago. Buong akala ko ay nawawala na. Tapos marami palang mga snake dyan, no? Walo-walo. Hanap kayo ng pwede nating daanan. Dito. So ayan, nandito na kami ni Ayon sa itaas ng mga bato. Kung titingnan po natin, pag dito, pag sa video parang napakababa lang po, pero matatarik po yan, matataas po na bato. Ayan. So dagat na po yan. So ito pong lugar na ito po yung mga kinakatakutan na nung una. Nung ang sasakyan pa lamang po ay puro sasakyang pandagat. Wala pa pong kalsada noon mula sa Oriental at Occidental Mindoro. Ang transportasyon noon ay babiyahe ka lang ng dagat mula Oriental to Occidental at Occidental naman to Oriental o Mindoro to Palawan. So ngayon, ito pong lugar na ito, dito po talaga dumadaan. Kahit po bagyo, dito dumadaan. So ang kinakatakutan po ng mga dumadaan dito noon ay mayroon pong mga pirata dito sa lugar na to na haharangan ka at kukunin po yung mga gamit ninyo, mga makina ng bangka. Kaya ingat na ingat po dumaan dito nung unang panahon. Pero ngayon, madalang na dahil marami na pong dumadaan sa lugar na ito. Kasi dito, wala pong kabahayan dito. Kapag humingi ka ng tulong, walang makakarinig sa iyo. Kaya dito ginagawa ng mga pirata yung kanilang pangaharang ng mga bangka. Pero ngayon, paglilinaw natin ay safe na po dumaan dito dahil nga po sa marami na pong dumadaan dito at siguro ay wala na rin yung mga gumagawa noon. Baka nasa kabilang buhay na siguro. At pangalawa sa kinakatakutan dito, yun nga po, ang pagsasalubong ng mga alon na sobrang lalaki. Dahil dito po sa lugar na to, dito po talaga namumuo.
Kaya pag malakas po yung alon, yung mga alon ay sumasalpok sa mga bato, yun po siguro yung nagiging dahilan na kung bakit malalaki yung alon, tapos magbabound siya, babalik sa dagat. Kaya sobrang lakas. Hindi ka rin pwedeng dumaong dito dahil nga po puro malalaking bato dito. Ang pangatlo naman, dito din po sa lugar na ito, sinasabi nila na mayroon pong malalaking pating. At dito din sa lugar na ito, marami pong mga nadidisgrasya. Kaya so kinakatakutan po ang lugar na ito, bukod sa marami pong pirata noon, bukod sa maraming pating, at bukod sa malalaki yung alon, kinakatakutan pa nila to dahil pinaniwalaan na marami po yung nagpapakita at nagmulto sa lugar na ito. Pero ngayon, wala na pong balita dahil nasa modernong panahon na po tayo. Share ko lang po sa inyo para alam nyo po yung background ng nasabing lugar. So bago pa umihip yung malakas na hangin at lumaki yung alon, iikot namin kayo ni Ayon dito sa itaas ng kabatuhan. At ayun na si Unyok, nauna na. At muli maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik sa Mindoro Viners TV YouTube channel. Sa mga natutuwa po sa aming ipinapakitang video, isa pong karangalan. Sa mga nagpapadala po ng stars sa Mindoro Viners TV FB page, sa mga nagpapadala ng super thanks sa Mindoro Viners TV YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. At shoutout nga pala sa ating mga OFW, sa mga nakatira po dyan sa ibayong dagat na mga taga Pilipinas pero nasa ibang bansa ngayon, nakapangasawa at yan na rin sila na nakatira. Maraming salamat dahil kahit nandyan po kayo ay sinusuportahan nyo pa rin ang magagandang lugar dito po sa bansang Pilipinas. At syempre, yung ating mga kababayan mismo dito po sa Pilipinas, maraming salamat dahil napaka-supportive po ninyo sa Mindoro Viners TV YouTube channel. So dito, medyo dahan-dahan lang dahil matutulis yung mga bato. May aroma din dito na. Lapo-lapo? Ilang kilo? 600? So trivia po, dito daw po sa lugar na to nahuli yung pinakamalaking lapu-lapo na tumitimbang siya ng 600 kilos. Sobrang laki po nun. Kasing laki na ng bangka yon. Kaya nga, paano kaya nila nahuli yun, no? Diluyod na ngayon. So titingnan natin, doon daw sa lugar na yun nahuli yung malaking lapu-lapo. Ang lugar na to parang may hawig siya sa pinuntahan natin na Target Island. So matatarik talaga yung bato, kailangan nating mag-ingat. Ayun na po yung bangka namin na yun. Para tayo na sa planetang Mars. Hindi ka lang pala dapat kailangan mag-ingat sa gubat. Oo. Kailangan mo rin parang mag-ingat sa dagat. Kaya nga. 600 kilos na lapu-lapo. Sobrang laki na, no? Kayang-kaya niya ng lumunok ng isang tao. Tingnan mo dito. Dito sa kabila, ayan, malakas na po yung dagat at umiihip yung hangin. Dito naman sa kabila, banayad pa yung dagat. So, ibig sabihin kaya malakas yung alon dito dahil dito nagsasalubong yung alon ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Trivia lang po, ito na po yung pinakadulong bahagi ng Oriental Mindoro. Pagitan na po ito, siguro yung
marka na yon na semento, baka yun siguro yung pagitan o yung palatandaan ng Oriental at Occidental Mindoro, kasi parang may inilagay siya na marking eh. Ayun o, inuupuan ni Unyok. Kanina yan, natatanaw na natin yan nung nasa dagat pa lang tayo, kaya inakyat namin to. So ayan o, yan Occidental Mindoro na po yan. Yun namang isla na yon, yun po yung Semirara Island, sakop na po ng Antique. Wow, dito maayos na yung bato, hindi na siya matutulis. Anong Province of Occidental Mindoro, Province of Oriental Mindoro. So ibig sabihin nga po, nilagyan na siya ng tanda. Pag dito ka sa kabila, may nakalagay na Municipal Bulalakaw, Province of Oriental Mindoro, PBM1 CAD 1275D. So ibig sabihin, sa kinaupuan ko na ito ay Oriental Mindoro dito sa akin. Doon naman kay Ayon, Occidental Mindoro. So nakatawid na po kami ng Occidental Mindoro. Ay, hindi pa pala, si Ayon nakatawid na ng Occidental Mindoro. Ngayon, tatawid na ako ng Occidental Mindoro. Iwanan natin si Unyok dito sa Oriental Mindoro. Oh, isang hakbang ko lang. Ayan. Nandito na ulit ako sa Occidental Mindoro. May nakalagay din na anong nakalagay diyan? Magsaysay. Municipality of Magsaysay, Province of Occidental Mindoro. So ibig sabihin, ito po ay sakop ng Magsaysay, Occidental Mindoro. Ito pong bahagi nito. Itong medyo malakas na yung alon ay Occidental Mindoro. Doon naman sa nakatayuan ni Unyok, ayan, nakalmada ang dagat ay Oriental Mindoro. Di ba nakapagtataka? So punta tayo doon. Dito muna tayo mag-iikot sa Occidental Mindoro. Nag-travel pa tayo ng ilang minuto. Isang hakbang lang po sa Occidental kami. Itong bato na aakyatin namin, Occidental Mindoro po to ha. Pero sa realidad, bago namin naabot ang lugar na to, mga 2 oras din sakay ng bangka. Kaming tayo na kambing. Marami sigurong kambing dito. So dito daw po sa lugar na ito, nakuha yung higanting lapu-lapu na isda na tumitimbang ng 600 kilos. Ayan, dito. So yung bato na yan, Oriental na yan. Mamaya dyan kami pupunta. Ayan. Wow, lalim. Dito Ayan pala po. tinali. Yung so yun po, malalim no. Dapat siguro to maganda, may plug no, lagyan ng watawat, bandila ng Occidental. Ayan po, Occidental na po yan no. So nung mahuli daw po yung lapu-lapu ay dito itinali. Sobrang laki siguro. Diyan may kuiba daw dyan. Saan? Sa may bulos. Dahil ng dagat. So dyan po daw po sa ilalim ng dagat niyan mayroong kuweba. Diba talagang nakapagtatakap, kaya lang hindi namin pwedeng pasukin yan dahil alam nyo naman yung current ng tubig oh. Paikot-ikot siya.
baka makapasok kami sa ilalim at kung saan kami habutin. So ngayon ay pupunta naman tayo sa side na bato ng Oriental Mindoro. Pupunta na naman tayo sa Oriental Mindoro. Ilang hakbang na naman natin. Hakbang yun. Ibig sabihin 2012 nung nagkasundo yung probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro kasama yung mga munisipalidad ng Bulalakaw at Magsaysay. Itinayo nila tong landmark na to para maging palatandaan kung saan yung pag-aari ng Oriental at Occidental Mindoro. So punta naman tayo dun sa may batuhan. Itong dinadaanan namin ay sakop na po ito ng Oriental Mindoro. Bridge, papuntang Occidental at na Oriental. Oo. Imagine, no? Ilang hakbang lang nasa Occidental ka na. Kalmada. Ano na? Kalmada. Pag dito sa Oriental, kalmada yung dagat. Ano kaya paliwanag dito sa science? Ayun, oh, ang daming isda. Patay. Sa totoo lang, dito talaga sa lugar na to, sinasabi nila na malalaki yung pating. Sige ngayon doon, banda. Mamaya, tatalon dyan si Ayon. Tabi-tabi po. Mas matataas yung bato dito sa Oriental Mindoro. Laka. Asin, oh. Vlog, asin. Kasi na oh. Alat yan. Ito yung pinakamaalat na asin. Kasi grabe. Ang lalaki ng tipak na asin. No? Kasi na talaga siya. Kasi ito salang-sala. Sobrang alat. Pero parang malinamnam. Dahil siguro sa dumi ng kambing. Pusit! Puset? Pusit! No? Pusit Saan? to? No? Tayo huli yan. Yun Bebe, bebe. Medyo nakakatakot lang dito banda kasi baka mahulog ako. Daming isda, oh. Saan ang puset? Ayun! Ano? Ayun nga. Grabe. Daming pusit. Dito lang dumaan yung bangka. Buti hindi nauntog. Ayun, oh. No? Ay, Daming isda. kalapato! Ayun, oh. Kalalaki ng pusit. Kalapato! May dala tayo hipon-hipon din. Sayang. Lalaki oh. Kain ka naman. Oh, kalaki ng pusit. Daming isda. Yun oh, Oh? nag-aataw na. Laki pala ng kalapato dito. Yun oh, yun. Grabe, oh. Ayun, oh. Hindi pala nakapagtataka sa lugar na to. Ang daming... Kaya pala may malaking lapu-lapu na nakuha kasi ang daming isda, oh. Ang daming pusit. Yun na, yun na. Oh, kalapato na. Ano yun? Ano yun? Ayan. Ano isda yan? Kalapato. Kalapato? Kalalo. Malaki ka po. Gusto doon. Sayang. Hipon-hipon. Ayun, oh. Laki na pusit. Huligin natin yan din. Dalawa. Oh. First time kong makakita ng pusit Oh, yun na. na actual na lumalangoy sa tubig dagat. Na, kalaki yan.
Dito sa Oriental Mindoro, ang daming pusit. Ang daming isda din. Jellyfish yun. Ayun sa Labay. Daming kalakita. Yun. Oh, sarap mga wel dito. Grabe daming isda. Yan, pinalibutan ng salabay. Hmm? Sa Manal. Sarap dito manaplik oh. Dito maganda mamana, no? Ano? Oh, yun. Kasaya tingnan na yun. Wala. Dami. Yun pala yung gagato kanina. Oh, Yun. Katawa ay. Ayun ho. malaki. Kalalaki. Lamingan. Ito, yan naman ang Pusito, Sarap niyang kainin. Grabing ganda. Nakiki-join. No vlog. Ayun, no? Ayun, dami.